talaga bang in aid of legislation kapag nagsasagawa ang Kongreso, Senado o Kamara ng mga pagdinig sa isang kontrobersyal na tao, issue o pangyayari? Hindi ito para hatulan ang dinirinig kung ito'y lumabag sa batas o hindi. Tanging ang korte lamang ang may ganitong kapangyarihan at tungkulin. Ang tanging layunin ng mga pagdinig na ginagawa ng Kongreso ay upang makatulong sa paggawa ng kasalukuyang isinusulat na batas o maging ang mga isusulat pa lamang. In aid of legislation ang tawag ng mga mambabatas dito. Isang napapanahong halimbawa ay ang ginagawang pagdinig ng Senado kay Mayor Alice Goo ng Bamban, Tarlac dahil sa pagkakasangkot nito sa dalawang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa kanyang bayan. Ang pagdinig ay para makatulong sa paggawa ng mga batas tungkol sa operasyon ng POGO. Ngunit sa naturang pagdinig, ang nahalungkat ay ang personal na buhay ni Go. Umalma na nga ang Filipino-Chinese civic leader na si Teresita Ang Si sa pagsasabing ang pagdinig ay sumentro hindi na sa issue ng POGO kundi sa masalimuot na personal na buhay ni Go. Ani Ang Si, malayo sa pagiging disente ang pagdinig at ito'y sumasalamin sa dignidad ng Senado. Talaga namang kapag ang isang taong nasangkot sa isang kontrobersya ay pinatawag o sa pagdinig ng Senado o Kamara, maaaring mawasak ang pagkatao ng taong ito at mawalan na siya ng kinabukasan. Kaya maraming nagsasabi na ang pagdinig sa Kongreso ay in aid of re-election. Ginagamit ito ng ilang mambabatas para magpasikat, makakuha ng pogi points at tumaas ang tsansa na muling maiboto kahit mawasak ang buhay ng iba. Sa mga pagdinig na aking napanood, kinilabutan ako sa mapanghusgang pagtatanong at pagsasalita ng ilang mambabatas na akala mo'y wagas na wagas ang mga pagkatao. Kung talagang ang mga pagdinig ay in aid of legislation, dapat ay may report ang Kongreso sa partikular na batas na nabuo dahil sa ginawang pagdinig. Mayroon ba? Kung mayroon, paano nakatulong ang pagdinig sa pagpapabuti sa naturang batas? Karapatan nating malaman sapagkat bawat pagdinig ay ginagastusan ng napakalaking halaga. Bukod nga sa mga dangal na nasisira at ito'y walang katumbas na halaga. Kung hindi mapapatunayan na talagang nakatutulong ang mga pagdinig na ito sa paglikha ng mabubuting batas, dapat ay ihinto na ito sapagkat nagagamit lang sa hindi magandang layunin. Baka may mas magandang pamamaraan para makakuha ng mga impormasyon na makakatulong sa paglikha ng mabubuting batas o kung ipagpapatuloy man ang mga pagdinig, huwag nang ipakover sa media. Gawin na lamang itong eksklusibong pagdinig. Ang nakalulungkot sa maraming pagkakataon, para rin tayong Kongreso na humuhusga sa ating kapwa na nakagawa ng pagkakamali. Alalahanin natin ang sinabi ni Jesus sa Mateo 7:1-2. Huwag kayong humatol nang kayo'y di hatulan, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol nyo sa iba at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit nyo sa iba. Huwag na rin nating ugaliin ang pag-uusap sa buhay ng iba. Karaniwan kapag pinag-uusapan ang buhay ng iba, ang sentro ay nasa kapintasan o sa kamalian o kasalanan ng kapwa. Huwag na tayong magmarites. Puwera na lamang kung ang pag-uusapan
ay ang kahusayan, kagalingan at kabutihan ng iba. Ito ang uri ng pagdinig na katanggap-tanggap sa Diyos at sa ating kapwa. Ayan yung lumabas na obserbasyon sa mga pagdinig sa Kongreso, Kamara man o Senado. Ito yung tinatawag na in aid of legislation daw, sabi ng mga mambabatas. Dati, ang mga senador, congressman, ay mga kinikilala o mga kilalang abogado sa buong bansa. Noon yan. Kaya pag nagdebate, magagaling. Pero ngayon, ang Senado ay pugad na lang ng kung sino-sino na parang nagmamarunong sa batas, na wala namang alam sa batas. Ganon din ang Kongreso, iilan lang dyan ang may tapang, prinsipyo at paninindigan. Parang lumalabas na sariling interest na lang ang kanilang mga pinaglalaban para sa kanilang political ambition o political na pangarap na para maging sikat sila at kapanipaniwala, maging maganda sa paningin ng mga tao. Kaya kawawa yung mga iniimbestigahan sa Kongreso o Senado. Talagang nahalungkat ng hindi kanais-nais ang kanilang mga buhay. Napapahiya. Minsan minumura pa. Kaya ganyan ba yung mga senador at congressman na pinagkakatiwalaan ng bayan na ang trabaho ay gumawa ng batas at repasuhin ang mga batas na bulok na dapat nang alisin. Kaya dapat sa susunod na eleksyon, iboto at piliin yung mga karapat dapat na talagang maglilingkod sa bayan at hindi yung mga pogi points lang na daldal ng daldal sa Senado at Kongreso para lang masabing may alam pero wala namang alam.